Raise your Bible. Let's declare, this is my Bible, my truth and my guide. Today I'm ready, my heart and soul, to learn from God's Word. With confidence, I declare, my mind is sharp and my heart is open. I'm about to be changed forever. I'm receiving the eternal, unshakable, life-giving truth of God's Word. I will never leave the same. Never, never, never. I will never be the same in Jesus' name. Amen. Makapanlingkod lamig son. Ako yung giuna ang declaration kay katong niaging Domingo na inireklamo. Giandam na raban ako akong Bible. Wala dyan nakadeclare si Pastor James. Mangayo dyan ko pasaylo. Kay usahay ka nagaling kulang tag vitamins. Malimot man. Ay na mong tapad, daday mong Bible always. Ingon si King David. Kailan mo ni King David? Ingon si King David, I was glad when they said to me, come, let us go up to the house of the Lord. Pagkanindot magid kong natas simbahan, no? Kay isa unom kaadlaw, ala binirahay sa trabaho, negosyo, eskwela, ang uban love life, ang uban naragyod sa Facebook permi, bisag wala na i-load, dala sige apo pangitag pamagi nga maka-load. Busy magita sa atong mga kinabuhi. Napipila diri sige lag drive, amping mo sa inyo pag-drive. Gamay ra may nag-amen, gamay ra may driver. No? Kasi gusto makasakyanan. God will bless you a new car, no, this year. And then of course sa nag-desire, make sure nga kabalo ka mo drive. Hindi mo katagaan. Make sure na apo kay panggasolina. Hello, wala nag-amen. Gamay ra gid ay makasakyanan. So nindot kaayo kung nata sa simbahan. Amen. Pila ra ka oras, no? Akong pag-word, no, gamit ang pulong sa Ginoo, pila ra mga 45 minutes lang. So let it be nga ma-take advantage nato ang oras, absorb nato ang pulong sa Ginoo ug kinsay maka-benefit, ikaw ra ug ako. Ang imong pagsalig, ang imong paglaom, asa nimo ihatag? Sa Ginoo, no? Kay ingon ang Bible, bulahan ang tao nga ang iyang pagsalig, iyang paglaom ang Ginoo. Nya ang kanang bulahan sa Greek is blessed man na siya, makarios, pasabot malipayon ang tao nga iyang pagsalig ug iyang paglaom, iyang ihatag sa Ginoo. Tinuod, usahay magud ang atong pagsalig ug paglaom ihatag nato sa atong igsuon tos gawas, atong papa nga dato, atong mama nga kwartahan, atong mama nga daghang negosyo or kita pamilya influensyado. Usahay diha ang atong pagsalig ba niya. Wala man po ko nag-ingon nga sayop na naa ng mga butanga. Salamat anak kay panalangin na sa Ginoo. Amen. Pero bisan pag moabot na ang milyon sa imong palibot, ang imong mata nakatutok gyapon sa Ginoo. Amen. Og ang desire po sa Ginoo nga dili ka kanagaling magpabilin nga the same lang gyapon. Ang imong mga kabatch nag-progress na, naanay mga kinabuhi, nag-enjoy na ikaw, nagana ra gyapon ka sa imong kwarto. No, ang gusto sa Ginoo mo magkinabuhi ka nga kanabang bulahan, malipayon, blessed. Una ang imong pagsalig, imong paglaom ihatag sa Ginoo. Amen. Kay siya man ang imong paglaom. Amen. Inimong tapad ang Ginoo ang imong paglaom. Ihatag imong pagsalig sa Ginoo. Psalms chapter 1 verse 1 to 3, ingon diri, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of the mockers. Verse 2, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditate in his law day and night. This person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever this person do, prospers. Ang sekreto para daghay success moabot sa imong kinabuhi, dili ko maulaw ani, dili ni introductory, dili ni sales speech, but kini kamatuoran gikan sa babas Ginoo. Ang sekreto sa malipayon nga kinabuhi mao ang pagsalig diha sa Ginoo. O pag musalig kaniya og imong paglaom, imong ihatag sa iya
Ang ingon niya, ang success, no, ang mga kadaugan magsunod, maggukod gyud sa imo. Masama ka sa usa ka kahoy nga lig-on kaayo kung naay gitawag og mga kusog nga hangin or mga flash flood, strong kaayo kay nganuman kahoy man ka gitanom nga kilid sa usa ka tubig or river or stream. Pasabot ang nourishment, ang imong mga gamot healthy kaayo, and then the more ba nga naay tubig, the more kusgan imong mga gamot, sige suyop, the more mag-greener ang imong mga leaves, pasabot attractive kay ka sa mga mata sa langgam ug sa mga tao, mamunga ka og daghan. Amen. And then pag daghay bunga, mo na gitawag you're flourishing, no? Nya, mo na gusto nako mahibaw-an ug makita sa imong tapad. No, by faith nag-flourish na siya. Amen. Kay usama na siya kakahoy nga gitanom diha sa duol sa sapa. Og ang tubig maigsuon kabaluta, it speaks about the word of God. Amen. Andam na ba kamo inom sa living water sa pulong sa Ginoo? Napagyugiingon diri sa Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Blessed, no, malipayon is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord, for he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river and will not fear. O mo ni akong gusto ipuno. And will not fear when heat comes. Kung na ang kainit na ang mga problema, grabe ka pressure sa imong palibot, daghan kay apason, di nakakasabot sa imong gibati, ang ingon diha, dili ka mahadlok. Amen? Ini mong tapat, ayaw kahadlok. Kay ang Ginoo uban nimo. No? And will not fear when heat comes, but its leaf will be green. The more init, ang ato magungunahuna, pag grabe ka init, ang mga leaves, ang mga dahon, malaya, no? Kanang murag mo kiyos. Pero ingon diri, dili ka mahadlok, pag abot aning kainit, ang imong mga dahon will be green. And will not be anxious. Na pagyud, kaning anxious, nani sa imong brain, nani sa imong heart, nasa imong kinasuluran, sa imong ning kalag. Katong ganina, but its leaf will be green, ang imong mga dahon, pasabot ang imong panit, ang imong skin, glowing, kanang nagsiga-siga, amen? No, nag-shine, shine. No, sa tinuod lang. Kabantay mo ang tao nga puno og kanang kalipay, puno og pulong sa Ginoo, kay di mo malikayan ba nga pag mulingi ka sa iya, kanang murag ma-attract ka sa iya, baka lang grabe kay siya glory. No, the continence, everybody say continence. Kanang aura sa imong naong ba makita nga anak ka sa Ginoo. Amen. So ipakita daw sa imong tapat. Smile pud mo eh. Seryoso kay mo smile ra mo sa amin. Pag-abot sa paggawa ni sa amin, mugot na pud ayaw. Smile good always. Amen, mga anak sa Ginoo. Ingon diri, and will not be anxious in the year of drought. Pasabot, bisag unsa pa nakataas ka dako nga problema nga moabot, dili ka basta-basta ma-depress or ma-down. Amen? Ingon diri, nor will cease from yielding fruit. Pasabot, dili walay makapugong, mamunga jud ka. Pagkanindot, no? So, ang sekreto na is pagsalig. Everybody say pagsalig. Nay usa ka saying nag-ingon, trusting in His will leads to a fulfilling and directed life in accordance with His plans. Ang idea di maigsuon nga pagkanindot gyud kumusalig ta sa Ginoo kay sigurado ang paggiya klaro. Pero I don't know sa imo kung medyo taas ra gyud ang tanaw nimo sa imong kagalingon, you don't need advice. You don't need anybody to, to say something on say dapat yung buhaton because you know everything. You are all-knowing person. Dili man siguro sayop kung bright ka, kung dali ra jud ka taas kag IQ, dali ra ka makasabot kumpara sa kadaghanan nga normal lang. Dili sayop na, nindot na siya. Pero ang atong gitanaw di ang character, ang imong, the way you handle sa imong pagka-bright, the way you handle sa imong pagkadato, the way you handle sa pagkadaghan nimo kwarta or pagka-influensyado nimo, basin sobra ra kaayo kataas ang tanaw sa imong kagalingan. Kung tanaw nimo daghan may mga dato nga grabe down to earth. Nay mga milyonaryo diri sa Iligan, grabe ka simple ra kaayo ang batasan murag kanabang di jud ka makanuhon nga kay usay matungon na pagdato murag donya kaayo di nga ta kay no abi ninyo mag-matter gid ang heart.
No, sa atong nabasa karon nagmatter ang personality, nagmatter ang character. Dili po siguro ta pare-pareha og growth og level of development sa personality kay depende man na sa panimalay nato, depende sa klase sa atong sa ato ang kultura sa atong family. Namang ko'y mga pamilya nga ang ilang kultura is silent, grabe yun, no? Kanabang dili saba, kanang plastar kaayo, mangaon, saktura, istorya gagmay. Pero napoy pamilya nga, pag mata pa na, wala saba kayo. Pag paglaman dili, o lagi ba? Si kadalihok na lang, syagit. So, dili po na sa'yo, pilaman ng style. Pero sa uban man gud matingala gyud ang uban, no? Kabalo ko nang atawa mo kay naipipila diri pag mata pa lang syagit na. No? Mura mong mga Japanese arigato gozaimasu. Kadalihok na lang murag pinaisog, no? Yang pasabot ay adto, I love you. Kanang alahin ko ng mga Japanese kay medyo strong, murag gahi ba. Pero ang mga Korean kay, oh pa. No, Dila ko kabalo mag Korean ha. Kamo, klaro kay mo sige mo tan-og Korean. Yang inyong ginatanong kana pag yung reels nga sige ba short ba usa may sulod asa man ang sulod ani wag ka buong kag pangita muhot na lang kag load. Pero ingon ang Bible gipaklaro ang pagsalig diha sa Ginoo dako kaayo katabang yun. Amen. Ini mong tapat salig ta sa Ginoo. Ya kabantay mo sa kung gibasa ganiyan ingon diri you are like a tree planted. Ang kanindot mo gud sa Bible si Lord maghatag siya og mga example para mas masabtan nimo ang iyang gusto mahitabo sa imong kinabuhi. Magamit siya sa unsay naa sa palibot. So mo na nga ingon ang Bible nga sama ka sa usa ka kahoy. Everybody say kahoy. Ipaklaro sabi ato i-establish ini mong tapad usa ko ka kahoy. I'm like a tree. So ang pasabot ligon gahi no kanang power kayo. At imagine na lang nato, sikat nga kahoy sa Pilipinas. So, sa mga national tree sa Pilipinas, nag-start with letter N. Niyug. Kabalawa na kasi nag-joke ba? Kisay nag-joke, si Pokwag, no? Niyug. Gahi na siya, niyug. Hallelujah. Gahi magkikita. Di na ito kaulo, mga Bisaya. Gahi magkita mga istorya. Pero ang ato kasing-kasing humok. Sa sobra ka humok, na yung mga babae nga sobra kahumog, sakit sa mga, okay, silang okay. Ayaw pagingana ha, mga babae, dapat dili mo basta-basta mo say yes sa mga lalaki. Gamay na lagi nag-amen mga babae. Mga babae, mga batanon. Uy, namay nadunggan akong idaran. No, nakilabot. Relax na ka. Wala pa ka na-expired, pero night time para nimo. Na may daghan gitawag og mga opa, o mga afam, o diha na lang ka. Ayaw na pagsitol ni mga Pinoy. Walay kwarta. Dito. Joke ra na ako. Kamugid mo. Amen. Joke ra to. Pero sa mga batanon, please control sa inyong emotion, especially mga babae. Ayaw basta-basta o say yes sa mga lalaki. Kay daghan mga lalaki nga, atik ra ang porma, pero walay kwarta. Ayaw pag-amen mga lalaki kay mahalata ta. Hallelujah. By faith. Uy, wata ka balo, no? May mag-declare ko. Muto mong declaration? I declare, Lord, yung diri sa my home church, daghay mahimong milyonaryo. Successful. Especially, Lord, kani mga lalaki, mo gwapo pag yun sila Ginoo, magkabalo na sila maligo. O na kamo mga lalaki, pag gwapo mo, para kani atong mga babae, di na mga tos pikas. Mga to na laing lugar, kay ngano, kamo, di mo pagwapo. Para na tos maulitaw, praise the Lord. So, ingon diri, sama sa usa ka kahoy. Na ako'y another verse nga gihatag. Ihatag na ko. I don't know kung na ba atong ang ato ang media ni. Psalms chapter 52 verse 8. Psalms 52 verse 8. Igon diri, but I am like an olive tree flourishing in the house of God. I trust in God's unfailing love forever and ever. Gipaklaro diri nga yes, nagsulti na ang Ginoo nga sama ka sa usa ka kahoy, pero nag-declare pod sa Psalms chapter 1 man to ganina, pag Psalms chapter 52 nag-connect gyapon, nag-declare siya, I am like an olive tree. Everybody say olive tree. So yun diri nag-flourish. Pero asa ka nag-flourish? In the
house of the Lord. Pasabot, there's glory, there's success, there's kanabang gitawag o victory na ay mga nindot manghitabo sulod sa simbahan. Pero, prangka pagkaistorya, the glory of God, makita man in the local churches. Kaya dito sa mga local churches, mga gagmay, mga sinagoga or synagogue, dito ibubo ni Lord yung mga kaalam, iyang pulong. O sa iyang pulong, dito manggawas ang klase-klase ng mga blessings. Amen? Muna karon naglingkod na ta. Pero once atong ibutang sa atong unahunag kasing-kasing, ang pulong sa Ginoo sa tinuod lang kinsay makaginansya, ikaw gyud ang number one makaginansya. Amen? I'm like an olive tree flourishing in the house of God. I trust in God's unfailing love. Salig lang kita sa gugma sa Ginoo. Amen? And then, kanusa makakutob mo salig, ingon diri forever and ever and ever. Walay hunong nga pagsalig. Makita nimo the importance sa pag-grow nimo diha sa pulong sa Ginoo, diha sa balay sa Ginoo. Amen? Are you glad nga naa ka karon sa balay sa Ginoo? Napagyod. Psalms chapter 92, no? Chapter 1, chapter 52, chapter 92. Ingon diri, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Duha ka tree nga ni gawas diri. Ingon diri, palm tree, and then ingon diri, cedar of Lebanon. So ang palm tree na ay mga meaning. Ang palm tree sa Bible, by the way, every name, numbers, mga subject sa Bible na ay mga meaning. Muna yung gitawag og Bible, for example, sa numbers, Bible numerology, no? Na ay meaning sa matag numbers. Sa ngalan na ay meaning. O sa kahoy na apoy meaning. Sa palm tree, nag-symbolize of victory, joy, and flourishing life. And then, gipaklaro sa Bible, ang anak sa Ginoo nga musalig niya, sama sa usa ka kahoy nga gitanom diha sa kilid sa naay tubig. And then, ang ingon diri, you're like a palm tree. Pasabot, naay victory, naay kalipay. Bitaw, no, sa tinuod lang, naakay dagan kwarta niya, di ka malipayon. Abot lang sa inyo, ha? Pero dagat po kayo na bantayan, na ilhan, nga, kortahan man yung tawa na. Pero mura lagi, mura mag lonely table just for one, man ang kinabuhi always. Pero bang di malipayan ba? Pero napoy uban, way kwarta, sige lang pong katawa. Ambot lang kung isaka bang panuot sa utok kay way kaon. Pero sige jud katawa, mura po kag madamay ka sa iyang si katawa ba? Nalimot ko sa exact research or study sa Amerika nga naay lalaki nga gitagala na siya sa iyang kinabuhi. 1% out of 1% out of 100% ang iyang chance nga mabuhi siya. Pasabot 1% ra. Pasabot anytime gyud siya matay. So tungod sa iyang sakit, ang nahitabo, ang iyang gibuhat puslan man nga mamatay naman din siya, iyang gibuhat, nagtigom siya og mga VHS. Kabalo mo sa mga VHS, mga Betamax, mga sa una pa ng panahon, mga CD. Karon kay download naman. Nagtigom siya og mga comedy nga mga salida. And then, iya pong napo siya records yung kagalingon, iya pong gipang-play dito. Ang iyang gibuhat, sige na siya katawa, sige na siya tanaw, sige siya katawa. Wala naman siya mahimo siya kinabuhi, kaya mamatay naman siya. And then, ang iyang gibuhat is, sige po siya inom og daghan kayo vitamin C. Pasabot, gikan sa juice, gikan sa pagkaon, gikan sa kanang tablets. Basta, a lot of vitamin C iyang gipartake niya. Sige siya katawa, sige siya katawa. Sige na siya, kanabang iyang ikuan niyang kagalingon. And then, ang resulta migsoon, itaas iyang kinabuhi. Ngano ka? Hindi, kabalo bita, laughter is the best medicine. Kung muhila ka sa usa ka problema, ano kapoy na jud kay kanya, nakahila ka, grabe mong bako. Kinsay maka-testify ani? Pagkahuman di bagaan kay paminaw. Pero kung sige po kag katawa, gaan po kaayo yung paminaw. Pero kung sige kag mugot, maglaba di mong ulo. Nya mo baga ra ba imong kilay ano?
Sorry kay sa mga bagag kilay. Nya matingala ka mo, tiguang lang ka kasi mugot. Naghimo ra ba ka sa Ginoo in His own likeness, in His own image? Ay, kung inang Ginoo sigmugot. Dili man, ang Ginoo, malipayon man siya. He's a happy God. Yun ang Bible, we serve a blessed God. We serve a happy, a macarious God. Nya, ang mga nag-serve, mugot. Ang mga ushering, nagmugot. Dapat, welcome home, welcome to my home church. Dapat dito pa lang mo sa gawas, good morning! Kanang saba na kayo mo ba? Bisang mo simba, speak ka simba, alin diri! Wala na siya karon diri. Ano brara pod? Bis na yung magpa-parlors unahan, alin diri! Abi na mag-parlor ni diri. Pero one time bitaw, kanang sinihan, tinuod ni nga story ha, na yung mga senior citizen isulod during sa atong anniversary. 3 or 5 sila kabog, abi lang sinihan. Huwag sila kagawas, nahuman na lang, dobla sila. I don't know kung nakabalik ba to. Wala na po ko ka. Hallelujah. Tinuod bitaw, no? Ini mo tapad, smile po niya. Magtiayon, mga magtiayon? Mga partner. Grabe ba? Dugi na dyan ko kabantay ninyo. Di ka na mo halos mag-smile. Wala na ka naka-smile sa mong asawa, wala na ka ano ba? Ano ba? Kabalo ka mo. Puro lang kwarta-kwarta, puro lang problema, puro lang ayaw. Dapat night time nga. Baby. Meow. Ano ba? Ano? Naghanagyan pa ng bano? Nabe ay study, bago lang. How to make your wife depressed? How the quickest way nga mag-alburuto yung mong asawa. Ang bana, mulingkod lang sa sopa o magtanaw TV. Walay buhaton all day. Nana, tanawa gini. Wala ko ng joke. Murag joke ko pag-istorya. Pero tanawa ninyo na. I-google ninyo na. Nai-research na karon nga. Matod pa nila nga dali ra kaayo mag-consumption ng asawa. Pero kabantay mo sa magtiayon, usahay ang babae dali ra medyo mo matured. Ang lalaki murag wa gyud buot. Ay sorry kayo. Murag bata ba? Mo na bantay-bantay gyud mo mga babae. At please i-guard gyud inyong heart. Ayaw itugot nga mag-consumption ka sa imong bana. Wala may nag-email. Pasabot happy is the couple gididiri. Salamat sa Ginoo. No? Pero napod na ba iko'y nadunggan taga may home church gyapon. Nalipay medyo kupas kana ako'y mga anak. Pero tulo na sila karon badlungon. Bis isa ra unta tong badlungon akong abana karon. So mohangi ko sa mga bana, ayaw mo palabig pa badlong. Maayo ra kay mo sa imong mga barkada, basketball, istorya mo mga binutbot niya pagkabuot sa balay. Taro nga pod. Amen ba mga bana? Si Pastor John, amen. Ana kayo? Wala pa ma'am, gawas gyud mong duha ka kaluha. Mingon jud kag. So isa, olive tree. Katong ganina, olive tree, nag-represent sa kalinaw, sa prosperity o anointing. Ingon ganina nga, sama ka sa cedar of Lebanon, known for robust and durable wood. Gahi kayo, ligon kayo, nga kahoy. Nagsimbolo og strength and longevity. And then, ingon ang Bible, sama ka sa palm tree, sama ka sa olive tree, sama ka sa cedar of Lebanon. Pasabot, ligon ka sa mata sa Ginoo. Ang tanan nga kinahanglan para mahimo kang ligon nga usa ka person, gi-ready na sa Ginoo. It's up to you, imong pagtuo. Your faith, dapat i-move na nimo. Mulihok na ka according sa will ni Lord. Dapat mo say yes ka sa pulong sa Ginoo. Dili ka pwede magpaleluya. Kay pila ra ang kinabuhi nato ni kalibutan sayang kaayo ang pila ka tuig. Dili nimo ma-enjoy imong asawa, dili mo ma-enjoy imong mga anak, dili mo ma-enjoy imong pamilya. I-enjoy gyud nato ang usag-usa. Amen.
Hindi mong tapad, gamay ra kag amen, bantay lang ka. So ang choice nato matag-usa is very important. Mo na pag-abot pa lang nimo karon, salamat kayo. God will bless you more. Amen? Now, ka-remember mo nagbasa ta sa Book of Acts, chapter 1, verse 1 to verse 9. Kaisa ra nako nabasa. Actually, mao na ang atong verses for the theme Born to Witness. And then ako na lang basahon karon, and then ako na lang hinahinayon og kay karon na ra ba ang final installment. So ako na lang gyud humanon. Ingon diri sa Acts chapter 1 English Standard Version 1 to verse 9. Verse 1, in the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach until the day when he was taken up after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. Verse 1, 2, 3 to 4, to 3, gipaklaro ni Luke. Now, sa theology, hati ang mga Bible scholars o mga theologians kung kinsag yun ang writer sa Book of Acts. 50% Paul, 50% si Luke. Si Lucas ba? And then si Lucas, kanang Matthew, Mark, Luke, and John. Kanang si Luke, dili siya part sa original nga apostle. So, naanay nag-share niya. And then, sa sobra ka-amazing sa Ginoo kay si Luke Manggod, usa siya ka-doctor sa real nga kinabuhi. Usa siya ka-doctor. So, bright ni si Luke. However, sa ako, hati ko sa Book of Acts. Kay mubasa ko, mura mag si Pablo. Pero mubasa ko, mura po si Luke. Pero, lately lang, pero sa tinuod lang, di man importante si Luke ba or si Paul. Importante na suwat ang Book of Acts. Pero at least napo tayo idea ba nga, ingani din nang nangitabo sa mga theologians. So ako, lately lang, medyo nipanig ko nga, this is Luke. Kay sa verse 1, ingon siya, in the first book, so na siya gisulat, and that's the book of Luke. Si Paul, perting daghan ang gisulat. 1/3 sa Bible, all kang Paul. Si Luke, i-consider possible tulo. Book of Luke, Book of Acts, and then Book of Hebrews. Possible ana. Sa Hebrews o ang Book of Acts, medyo musulod po si Apostle Paul. Ano magproblema man tayo ni? So at least kabalo mo nga naing ana nga situation. Pero ang gipaklaro din sa verse 1, ingon si Luke, I believe, in the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach. Pasabot, sa Book of Luke, ang akong sulat dito, it's all about the Jesus was. It's all about the ministry of Jesus. Unsa iyang gibuhat, unsa iyang gipangtudlo, until the day when He was taken up after He had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom He had chosen. So, gi-describe gi-illustrate, detalyado yun ni Saint Luke sa iyang first book nga Luke. Ang unsay gibuhat sa Jesus was. Katong physical Jesus, katong wala pa na-crucified Jesus. Verse 3, He presented Himself alive to them after His suffering by many proofs, appearing to them during 40 days. So, even sa resurrection, appeal sa first book. Mo nang challenge nako pag abot niyo sa balay, basta bakante mo, try lang review ang Book of Luke, makita nimo sakto ang gisuwat diri sa Book of Acts chapter 1. Nga it's all about the Jesus was nga kinabuhi. No, ang iyang gipangtudlo, iyang gipangbuhat, even sa resurrection na mention dito. Og ingon diri 40 days. Sa 40 days may igsoon, nagpakita ang resurrected Jesus, the glorified Jesus, the heavenly body Jesus. Mo niyang gitawag og unlimited Jesus sa uban nga mga Bible scholars. Kaya naman, pwede siya magpakita sa 500 katao at once.
Ang Jesus was, katong napasa siya sa, katong naglakaw pa siya uban ang 12 disciples, kung asa siya, dito rapon siya. Pero ang Jesus is, ang glorified Jesus, resurrected Jesus, kanang alawas, maura ba ng alawas ang ihatag ni Lord sa ato? Mutuo mo na? Kaya ingon ang Bible, as He is, so are we in this world. Ug maog yun ang ihatag sa Ginoo sa ato. Ang pinakalas luwason sa Ginoo sa ato, ang atong physical body. Pinakauna iyang giluwas, ang atong atong spirit. Ang gininhawa, the breath of life, the spirit, imong kanang ikaw gyud naggikan sa Ginoo. Giborn again, gi-regenerate, gibalik ang himaya ug ang glory. Og kada adlaw kay ni mata naman nabuhi naman ta spiritually speaking, nabalik naman ang himaya. Kada adlaw pinaagi sa pulong sa Ginoo uban sa atong pag-fellowship, uban sa pag-serve nato one another, mo-grow ta sa atong kalag, atong hunahuna, atong emotion, ang ato ang mga decision making. And then kada adlaw mo nang nahitabo karon hangtod sa dili pag-abot, hangtod sa pagkuha niya nato. Kay kwaon man niya, catching away. Man gitog i-rapture man niya, kwaon ta niya, kay tagaan na ta niya og bag-o nga lawas. Physical siya, pero upgraded, heavenly, glorified body. Unsa nga klase nga lawas? Lawas nga, dili gutomon. Gutomon. Mukaon. Naging si Jesus, namoy pagkaon niya, nagdali-dali sila o andam o pagkaon o nagkaon si Jesus. Kato galing, nagtapok sila sa upper room. Kung kabalo mo, nabasahan ninyo na. Gi-close nila ang door, tanan, na-shut nila ang mga windows. 120 of them nagpaabot nga naay kahadlok, naay doubt nga naabagid mahitabo na moabot bagid siya, tinuod bagid to, basin hallucination rami nga, basin patay na gyud siguro si possible ba mahitabo nga na ilang una-una. Nya ang palibot nga mga Hudiyo suko sa ila pag naay Christian automatic kay automatic kulto ang mga Kristiyano ang nga time isog kay ang Judaism, gipatay na mo ang inyong leader, kamong mga nagsunod-sunod, bantay lang mo. Mo to si Paul, isa si Paul dito. Si Saint Paul ba? Isa man si Paul. Daghayon ang pinakaunang Kristohanon nga martir. Pag may martir katong namatay tungod sa Ginoo, si Stephen. No? And then, so then, gi-stone to death si Stephen. Ang nahitabo maigsuon, unahan lang gamay sa kilid na nagtanaw, usa ka expert of the law, usa ka Pharisee of Pharisee. Iyang gi-collect ang mga gamit sa mga naglabay o nagtanaw siya. Kisa na siya si Paul. Si Saint Paul, dili pa man siya converted, wala pa siya na born again, wala pa niya na-encounter si Jesus. Iyang gigukod ang mga Kristohanon, pamatyo niya. Nasakpan niya si Stephen. Mo nang una nga namatay. First recorded sa Bible, a martyr of Jesus. And then, unique kay na nga pangitabo kay sa diyang ipanglabay na ang mga bato, nitanaw si Stephen sa langit. Murag, nalimot ko sa exact, pero ang point is, murag, andam na ko kung paon na ko niyo, murag something ana. Pagtanaw niya sa langit, nakita niya si Jesus nitindog. Nitindog si Jesus. Paminaw mo ha, dapat gagmay ra kay ni siya nga details, pero dapat makabaluta. Ingon ang Bible, sa dihang nahuman niya iyang trabaho, it is finished! Diba, gi-resurrect siya, resurrected. Pag resurrected, uba na siya karon sa Father, in the right hand of the Father, naglingkod. Nag-sit down ba? Kay pag mulingkod ka, nag-rest ka, pasabot, your work, your assignment is finished. Human na ang trabaho. Mo na ang tabernacle, walay bangko. Kay ang mga pare, Hudiyo nga pare, walay hunong nga trabaho. Hala sigig usher sa mga tao into the presence of God. Ushering people to the presence of God. Walay hunong day and night. Pero si Jesus, He is the last and final high priest. Sa dihang gi-offer niya ang iyang kinabuhi, He sat down at the Father forever. Pero naay verse nakita dito nga si Jesus nitindog. Mo na nga nag-away na po ang mga theologians, mga Bible scholars nga, unsa magyud naglingkod siya, nagtindog. Kana na yung mga pilosopo ba? Pero prangka pagka-istorya, unsa may labot na to kung mutindog siya mulingkod. Ang importante giluwas ta niya. Pero of course, curious po ta. Ang idea migsuon, naay usa ka sikat po nga Bible scholar, kung di ko masayop, si C.S. Lewis.
isa siya sa mga naghatag ana nga revelation nga nitindog si Jesus. Wala ni sa Bible Mao ni ang mga thought, komentaryo sa mga Bible scholars nga. Nitindog siya because pag the moment willing sila mudawat ni Jesus kay nag-preach man si Stephen ana nga time. Wala siya nag-preach og law, wala siya nag-preach og Judaism, nag-preach siya sa grasya, sa person of Christ. Sa diyang iyang giwali niya ang palibot puro mga Hudiyo, kung niingon sila nga, mao ba siya diya atong Ginoo, siya diya atong hari sa tanang hari, sige mga migpasaylo, manluhod baka sila or maghilak baka sila basta naay repentance, pwede munaog siya dayon. Munaog siya kay si Jesus magod facing the Hudiyo, ang iyang ginawali, the kingdom of God, the kingdom of heaven is at hand. Mana kanando balik-balik, the kingdom of God and the kingdom of heaven is at hand. The kingdom of God is ang kabuuan, no? The kingdom of God is righteousness. Usa pa? Peace and joy of the Holy Ghost. Naikanta na. Righteousness, peace, and joy of the Holy Ghost. The kingdom of heaven is different. Ang kingdom of heaven is the perfect government, the system, the establishment of His kingdom. Pasabot, nagplano yun ang Ginoo nga His kingdom come, His will be done diri sa kalibutan. Pero kung mutanaw ka way back 2,000 years ago, ang kingdom at the time, kingdom of Rome, kingdom of the Jew, ang mga Israel, o kinsa pa ng mga kingdom uban ng mga Gentiles, walay kingdom of God. Pero si Jesus, ingon nga Son of God, nag-prepare siya sa mga kasing-kasing unahuna sa mga Hudiyo, kaya mga Hudiyo magyud ang pinaka-una nga target kay sila man nag-consider nga model tungod ni Abraham. Klaro? Kay kaliwat man sila ni Abraham. Kita naliwat rata ni Abraham tungod ni Jesus Christ. So balik ta. So si Jesus andam na gyud munaog pero deny gyapon sila, decline gyapon sila, gilabay na matay. And then of course nibalik og lingkod. So mutindog ra si Jesus pag ready na ang tao, especially ang Israel, mudawat sa iyang kingdom. And then kung moabot ang time nga ready na ang Israel man ang table. Ang timetable sa end times sa Israel. Pag ready na ang Israel, munaog siya. Uban ang church, uban ang mga saints, walay labot ang angels. Magsakay si Jesus og white horse. So naay mga kabayo sakyan. So naay mga nangutana, naabay mga animal sa langit, kana pa lang gisakyan ni Jesus, klaro man gid kabayo. So kung na-mention ang kabayo, ang iro na-mention, ambot lang ang iring. Pero siguro ko ang iro. Ambot lang ang mga manok nga rasa o white, sambuanga white nga manok, ambot lang kung naapabana sila. Basta kanang inyong mga favorites nga mga kuan, wala gi-mention sa Bible. Pag hilom ang Bible, hilom na lang punta. Pero nigawas man ang kabayo. So possible, no? Possible. At least mag-hope ta. Kaya na may uban diri nga pinalangga kay nimo si Brownie, si Whitey namatay. Sorry. Namri Whitey. Dili si Whitey diri. Ero ba si Brownie, si Blackie. Mao mag yun yung galan sa Filipino. Good. Namagod diri si Sister Whitey. Atong amazing ushering diri, ushering team na to na siya diri. So ingana, so kung gimingaw mo niya, I don't know. Istorya raman niya to, pero we don't know. All things are possible ba sa Ginoo. And then yung ng Bible, He will give you the desire of your heart. Yeah, samtang buhay pa tayo ni kalibutan na, dili ba ng desire na to mahatag sa Ginoo. Wala gyapon nagsaba ang Bible, hilam ang Bible, but maybe pag-abot sa langit. We don't know. Amen. Okay, so pag munaog si Jesus, dala niya ang kingdom. Kaya ang sulod sa kingdom, ang church, the body of Christ. Mao na dayon ang gitawag og millennium. 1,000 years. The physical, take note, the physical, the tangible reign, the real reign of Jesus Christ. Ug mao na po na ang time magamit ang ginasyagit nato, the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya mga lords sa kalibutan o kings sa kalibutan, tanan mo bow down na ka Jesus. Ug asa ang paghari ni Jesus sa Jerusalem. Ang ilang base sa Jerusalem. So kita mga Pilipino man ta with glorified body, most likely diri ra gyud pud ta ibutang sa Ginoo. Kay damang gyapoy makasurvive. So daghan gyapoy mga Iligano, naagyapoy mga Pilipino, pero ang atong body is totally different.
And then i-restore ni Lord ang earth. Ibalik niya restore ang earth for 1,000 years. Pagkanindot sa mahitabo sa kalibutan for 1,000 years. Pero, ang ingon sa Bible, pagka-end sa 1,000 years, it's like a sand of the seashore. Mo rebel na po ang mga tao nga dili glorified body. So kita nga mga the church glorified body, wala na tay, okay na ta, stable na ta. We're with the Lord always na. Asa siya, uban-uban na niya. Pero, ang nabilin sa linog, sa unsa pa ng mga katong grabe nga, 1/4 sa kalibutan, nasunog, 1/4 sa kalibutan, ang tubig, ni pula, di mainom, naay mga 6 months, naay mamatay, naay gusto mamatay pero dili mamatay, walay spirit of death, mahitabuan ng 6 months, it's a part of the wrath of God, it's a part of the curse. So, nabali imong tail, nahiwa imong lawas, buhi gyapon ka, nalata imong ulo, nigawas imong brain, sorry sa akong example, buhi gyapon ang tao. Wa may kamatayon. So mag-suffer lang ka sa pain, pero walay kamatayon. Exactly like a zombie apocalypse. Manghitabo na tanan sa 7 years of tribulation. It's in the Bible. Ang yawa, maro lang yawa. Girede niya ang mga tao. Himo silag mga salida nga para pag moabot ang time, nangawala, mamani, nakadungog naman ko ani nga. Gi-snatch sila sa mga alien. Wala ta gi-snatch sa alien. Gikuha ta sa itong Ginoo. Kaya naay ibubo nga dako nga judgment aning kalibutan. Mo na ang atong safety, ang atong ark, in a way, ark of Noah, ang atong ark is the Lord Jesus Christ. He is our ark. Musalig ta niya, isalig na to atong kinabuhi sa iya. So pag moabot ang iyang government, perfect government, i-restore ang kalibutan. So, at the end of the 1,000 years, diyan na gyud ang final end times. Kaya sa end times, tuluman ka end times. End times sa Israel, tabangan, Armageddon ang tawagan na, tabangan sila sa whole nations na nagpalibot niya. Most likely, mga Muslim nations, tabangan ang Israel for once and for all. Karabang i-vanish na gyud ang Israel. Moabot gyud na. Karon sugod-sugod na kay karon. Pero karon dili pa na mga sign ra na siya sa end times, pero wala pa ta sa end times, sign pa lang. Pag naa ta sa end times, kung naa na gyud ta sa end times, wala na ka o wala na ko. Kay dili ta bagay sa end times. Kaya ang end times all about judgment. Ang atong judgment humana 2,000 years ago. Wala gijudge si Jesus, wala man siya sala. Ngano gijudge siya sa himog akong sala. So we are so blessed, we are so highly favored. We are the only people, the church, the body of Christ, we are the divine people nga gi-allow ni Lord move aning kalibutan na in our time to share the good news. Mo na nga ayaw hunong. You are born to witness. Just share Jesus. You are not perfect. Do not share your life. You're growing also. Amen. Just share Jesus. Do not share the Bible. Medyo complicated gamay. Maghatag lang tag time about another time, another place for the Bible. But share Jesus in the street. Share Jesus in the mountain. Asa ka ibutang, wherever you are, just share Jesus. Ask the Lord, Lord, give me a chance. Tagay kong time, tagay kong right timing na makashare ko aning katrabaho nimo, imong classmate or whatever. Ano man, it's our call. Tawag na to na. That's the highest calling na to serve the Lord through preaching the gospel. Ug dili lisod mo sangyaw og tao. Moabot diri gali si Elias. Si Elias coming now, mamaligya di kag ticket. Yung sayo-sayo ra ba kadayon? Nya magsutsug kag para ka Elias para ang atong mo palit gyud og ticket. Karon ato pod ibaligya si Jesus. Amen. Ini mong tapad. Amen. Okay, asa naman ko? Moro ba na problema nako ingon si Pastor Jomel, nag-record ko sa imong video Pastor James. Nindot kini nga point. Sige ako nagisundod kay ako ikat. Asa naman ipaingon si Pastor James? Mo na purpose na as Pastor John para magsigig. Pastor James, baliktad na. Pastor James, diri na. Si Pastor James, sila pag hihihi, sila pag katawa. So naay duha ka judgment. Great white throne judgment o naigitawag Bema seat of Christ. Sa mga scholars, gibutangan nila Bema's judgment seat of Christ. Pero ang judgment wala gyud sa original. It's Bema seat of Christ. It means the rewarding, the awarding night. Murag Oscar ba? Ang
great white throne judgment, i-judge ka according sa imong mga gibuhat, sa imong gipangsulti. Paminaw, kikas imong gipangstorya, imong ginabuhat. Pero ato lang i-contextualize. Ang Bema Seat of Christ is only for the church. Are you part of the church? Do you believe in the Lord Jesus Christ? Is Jesus your Savior? Is He your Lord? He is the King of your life? You're part of the body. So ang ato ang judgment is Bema Seat of Christ. It's all about giving awards, mga crowns. Na 5 ka crowns. Na crown of righteousness, na eternal life, na crown of glory, o even sa pag-endure ni mong trial, tagaan ka crown ni Lord. So na 5 ka klase ka crown. And then, na uban nga, o dili lang uban, ingon ang Bible, naagyo manghila sa time of Bema Seat of Christ because they don't have anything na receive. Because maybe nidawat sila ni Christ and then nawala din sila, or wala sila chance to serve. Wala sila chance to grow. But ikaw ako, we have the chance to serve God. So, nga nung na-mention ang mga rewards sa Bible? Because kabalo ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Ganahan kitag reward. O siya He's our great reward. Ingon si Abraham, the Lord God is my great reward. Sa Genesis, si Abraham. So, ang Ginoo is a source of reward. So, ang imong mga sala dire, wala na ilabot kay 2,000 years ago sa cross, gibayra na. Ug tinuod ang pag-punish sa amahan sa iyang anak. Mo na nga wala na punishment nimo. There's no more punishment. Mo na rainbow in the sky. Nag-promise ang Ginoo, there will be no more judgment sa iyang mga anak. Kaya ang iyang judgment gibutang niya tanan sa iyang anak kasi Ginoong Hesukristo. So karon kita dapat ang atong mentality karon dili na ta judgment conscious, sin conscious, ug unsa pa kanang ingon nga temporal nga tao conscious, dapat Christ conscious, grace conscious. Amen. Gospel conscious. Kana bang good life conscious. Kaya naman gibayra na magud tanan. Mo na nga gingon na Ginoo, walk by faith not by sight. Pero sa great white throne judgment, sa tanan nga mga tao nga walay Kristo. Tanan nga mga tao nga maybe gitagad sila chances but they don't want to receive Christ. So naanay mo na gitawag ang choices matters. Importante yun ang imong pagpili. So ang ako lang, pili agad ang Ginoo. If you hear the word of God today, do not harden your heart. Remember, pag abot nato sa sulod nga kinabuhi, mutuho magkata nga atong kinabuhi, temporaryo ra. Hiram ra ni, di ba? Na coming, di ba? Na coming final life. Sa final life nato, let's get ready. Samtang buhi pa ta. Diri ang preparation time. So your choice, importante yun. Yan, pag moabot na taan yung mga panahon na ang muatubang wala tay kauban, individual. Mo na makadungog kag istorya nga ang kaluwasan, individual baya. Mo na nga, wala ko na paning kamot. Ko nga, ako lang is tagaig time, focus sa imong kaluwasan. Giluwas na maka sa Ginoo. Ayun na pag-focus sa imong mga apan-apan, mga weaknesses, mga struggle nimo, imong addiction, kaya di na siya basta-basta mawala. But gradually, as you look unto Jesus, hinay-hinay, matransform ka into His glory. Hinay-hinay po. Naiuban, paspas, ako naman na-mention ninyo, paspas ang kausaban, kay disiplinado, something saya. Pero sa normal nga tao, say dugay, mawala. Hinay-hinay ang kausaban. Amen? Pero sure na ikausaban. So there is a great white throne judgment. Abrihan ang mga libro sa buhat o libro sa mga gisulti nimo. Dili ikaw, sa mga tao nga walay Ginoo. And then, i-judge sila dito. And then, ang kaapan pagyudana, ang uban gikan sa lake, gikan sa hell, ibutang sila sa lake of fire. So, doble ang ilang punishment. Ngano ninaog pa man ng Ginoo? Kay tinuod man gud ang hell, ug tinuod pod ang lake of fire. Ngano gihatag niya ang iyang anak nga pinalangga ra bagyo ningon ng Bible? Pwede man ihatag na lang niya ang iyang mga angels, pila ka daghan angels, syaro di walay motuo. Gihatag yun yung anak kay seryoso ang punishment. Seryoso ang hell, tinuod ang lake of fire. Mo na nga, tungod kay tinuod ug seryoso ang kabayaran sa sala, hugaw gyud ang sala, ngilngig gyud ang sala, kinahanglan gyud iya na gyud anak mismo moabot. So mo na ang good news, mo na ang atong i-witness the person of Christ kay daghan ba gyud mga tao nga wala gyud pakialam sa Ginoo. Ang ilalang malipay sila, importante nang ginabuhi ka, wa ka nang hilabot sa uban. Anyway, imo man ang kinabuhi.
ikay magbuot sa imong lawas, ikay magbuot sa imong ikaw tanan ba? It's all about them. Makita nimo ang pride o arrogance. It's all about you. It's all about your success. Ya kung unaon kanang imong success ang tinuod gikan gyud sa Ginoo. Kaya kung di kanya tagaag kaalam, di kanya tagaag taas nga kinabuhi, di kanya tagaan og ingana nga smart ka or nakay gwapo nga physique, di ka mahimong artista, di ka mahimo aning something ani. So along the way ang Ginoo gyapon nagpaluyo. Muna nga ihatag yun nato ang glory sa Ginoo. Amen. So ayaw kahadlok sa great white throne judgment kay dili ni para sa imo, ang imo is the bema seat of Christ. So unsa may akong madasig ninyo karon? Mulakaw ta ning kinabuhi nga dili siguro og mga negatibo. Kung mahimo positibo ta sa tong kinabuhi, naay mga problema ato katubangon. Kay wala man nag-promise ang Ginoo og cloud 9 nga mura bag pag nakay problema, relax lang, lutaw lang ka sa hangin kay ako na bahala. Di man nga nang Ginoo. Tagaan kag kaalam sa Ginoo, tagaan kaniya power, ability para masulbad imong mga problema. Amen. Ang kanindot lang nato, natay Ginoo. So, hangyo ko, sangyo ta sa Ginoo. Amen. Sangyo ta siyang pulong. Okay, sumubalik na ko dapat. So verse 4, and while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you heard from me, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Napaminaw, Israel, world, and the church. Ang kalainan nato, ang Israel, Elohim, no Jesus, no Holy Spirit. Ang world, walay Elohim, walay Father, walay Jesus, walay Holy Spirit. Pero ang church, the body of Christ, we believe in Elohim, God the Father, Abba, Father itong tawag. We believe, of course, the more with Jesus Christ the Son. And we have the Holy Spirit every day. Nag-walk tayo with the Holy Spirit, walking in the Holy Spirit. So we are the karabang Trinitarian, ang the church, the body of Christ. Now, ang kalainan nato, maigsoon, is very unique kaayo. Kay ang Ginoo, naghatag siya nato og gitawag og promise or the promise, baptism of the Holy Spirit. So ang church, kanusa ang usak ka tao mahimong part of the church, mahimo siyang part of the body of Christ. Ang tubag sa dihang iyang dawaton ng Ginoo. So ang tubag ana is dawaton ng Ginoo with your heart, maglakaw na ka sa kanabang kinabuhi nga bag-o nga kinabuhi, new perspective sa life, daghan pagyapon kag struggle, ang mubalik gyapon to imong sauna, pero gituhuan nimo ang ingon ng Bible nga behold is a new creation, the old has gone, the new has come. So na I struggle maybe sa mind, but by faith kada adlaw gradually you are moving forward para sa himaya sa Ginoo. Amen. So karon ang mahimo ka technically og church sa dihang naay kay Holy Spirit. So your confession is thank you, padayon ana, pero ang pinaka target gyud nga ngano part ka of the body of Christ sa diyang you have the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the seal, the key nga ilhanan nga anak kaniya. So mao na nga ang baptism of the Holy Spirit, Book of Acts chapter 2. Ingon sila nga mao daw na ang time the grand entrance nga na-introduce ang church. Pero I totally disagree. Kay ngano? Nagsugod ang church diri man sa tago, sa upper room. 120 of them, nahadlok sila, grabe close, nikalitag tunga si Jesus. Kinsa di makuyawan na nitunga in the midst. Ingon ng Bible, in the midst, nitunga lang siya kalit, bang! Then, of course, naay commotion, nga nangahadlok sila, ingon si Jesus, peace! Shalom! Twice siya nag-ingog shalom, peace. Kay kabalo si Lord, nangahadlok, nakuyawan, na-shock. Kaya dahil ituwag kalit niya, naghayag, nagsiga. And then, ingon siya, gipakita dahil niya ayang mga scars. So, hindi ka nga, ngano naman siya scars? Dapat glorified body, heavenly body, flawless. He choose to remain his scars para, mo ng principle of the Hebrew servant sa book of Exodus. The principle of Hebrew servant is, ang servant, ang tag-iya nimo ang imong amo. So, gipalit na ka sa imong amo. Nagtrabaho ka sa imong amo within 7 years. After 7 years, you have the freedom. Mga nagitawag jubilee sa principle sa mga Hudyo. So, 7 years, ang tag-iya nimo, heart and soul, body, tag-iya nimo ang imong Ginoo, ang imong amo. Karon na in love man ka sa another pod niyang sama nimo nga alipin. Nagkahigugmaay mo, nagkaanak. Ang tag-iya sa imong asawa o imong anak, imong gyapong amo. Klaro?
So kamo iyagin mo. Nya sa una acceptable na sa una pero human trafficking biya na. Pero sa una dawat na sa una. So wala juga nya karon 7 years naman ikaw ang lalaki. So meaning na okay, you have the freedom. Yes, akong dado ko asawa kong anak dili ni pwede dadon. Kay that's mine. So unsa may buhaton nimo? So ang ginabuhat sa the principle of able servant, it depends sa servant. Naay mga servant nga sobra ilang love sa iyang asawa, love kay niya iyang anak, ug grabe ang honor ug love niya sa iyang amo, he decided not to go. Nya pag di ka mo go, oops, last na nga freedom. Wala, ayaw na, saya nga, freedom na, free man na ka. Dapat nakamulakaw, di naka-slave. But nagpabilin siya slave tungod kay nahigugma siya siyang asawa, nahigugma siya siyang anak, ug nahigugma po siya sa iyang amo kay buutan kayo. Ang prinsipyo mo ni, so kung dili ka, i-let go nimo ang imong freedom, ang imong dalunggan, buslutan, butangan og kanang dako nga ring. So naay mga buslot. Ang uban ilang wait. It's a picture of total surrender that yes, I have the freedom, but I decided na ako imo na gyud. So pag sa unang panahon, pag naay mga servant niya, nanay mga dagko nga mga ring, nanay mga buslot, it's a sign nga, wala naman na siya freedom, pero he choose not to leave. Tungod sa gugma. Ing ana ang Ginoo, nakuha niya nga principle nga, yes, glorified body. A new body, a nindot nga body, walay flawless kayo, walay mga peklat, wala tanan, nindot kayo, pero babilin niya ang mga scars. Kaya nga naman, it will be forever and ever until to eternity. Grateful kita sa iyang gibuhat. Kaya kung wala siya, asa paingon ang humanity. Only Christ is the answer. Nakuha na to, nga nga prinsipyo. So, ito nga siya, peace, shalom, tanawa. Kung basahon nimo ang John chapter 20 sa two chapter, last two chapters, it's all about commotion sa upper room. Nya kana siya upper room, pasabot walay nakakita, nasa sulod nakatago. Mura pog nanganak. Pag mga anak mo dili man na public, lagi makita, sekreto ra nasa sulod sa clinic o sa hospital. Pag gawas na sa bata, diya na di may bawan. Oh, nanganak na. Pero kanang mamigag, sadyang manganak na, sekreto na siya, private na siya. So dito sa upper room, pag ingon niya, tanawa, niya nakabasa po nga, ingon si Tomas, di ba kumutuwa na? Yan ito nga si Jesus, Tomas. Pagkita, another na siya nga time. Kaya sa first, pagpagawas ni Jesus, wala si Tomas kay absent man. So di yun maayo mag-absent. Pero sa wala pa si Tomas, katong first appearance, mismo ang Ginoo nag-ingon, oh, tanawa ninyo. Ako ni. Oh, niya pagkatato, dili siya. Namoy pagkaon niya, gutom. Murag na shock siguro sila bang. Wala, gutom. Pakana. Nagkaon si Jesus. And then, sa wala pa siya ni kaon, niya na siya nga, kanang, oh, ako ni. Hindi siya nga. Receive the Spirit. Na siya line niya siya, receive the Spirit. Kabalo mo siya gibuhat na siya, oh. Ni huyop siya. Receive the Holy Spirit. And that's the very first recorded in human history nga the breath of God ni gawas na pud for the second time around. Kaya ang first time around, walay lihok. Nag-ana ra si Adan. Purma taog yun, gwapo yun. Si Adan ra, wala ilabot si Eve. Si Adan ra. Bisa ko sa hikap, lihok, magana na kayo. Wala may life. But God, Elohim, breathe the breath of life. Nabuhi si Adan. Yan, nawala man nga glory. Manang glory and honor forfeited man na tungod sa disobedience. For the very first time, 120 of them. Nya, kuyaw pag yun, kung imong tanawon, mga tao to nga nangahadlok, nagkurog-kurog, nagdaduha nga, apid mo ko ng 120, basin maabrihan gini karon patay gini tanan ani, landslide gini patay ba? Kay ang palibot adto grabe. Mo na nga ilagi timing og Sunday, kay Sunday mao nay tapok sa Israel. Sa Binisaya pa tabo na. Merkado Saba kayo niya. Saba ra ba kita? Kay kung Sabado sila magtapok hilom tanan ng Israel, nya kusog ra ba ka magampo? Narabay inampuan na to nga, Ginoo! Murag ang Ginoo layo kayo. Nakuha na to? Wala ko na yung sayop na. Wala ko yung problema. Ang idea ba is, gipili nila ang Domingo kay Saba kay palibot. Yeah, Day of Pentecost pag yun to.
So grabe, Feast of Tabernacle. So grabe ang fiesta ng palibot. So tago sila sa upper room. And then dito, pag he breathed the breath of life, receive the Spirit. Tanan nakadawat og Spirit. Pero wala sila nagkuro-kuro, nag-usap na siya. Speaking tongues, wala na. Simple lang kayo. Kaya nga naman, ang ingon dito sa Bible nga naay murag tang. Kaya ang unang gi-restore sa Ginoo ang dila nato. Okay? Life and death is in the power of the tongue. Mo na nga hilom mo na ang tawhana o bayhana, pero once masukod na niya, mamalikas na, unsa pa na, grabe mga istorya, murag jud kag mamatay ba. Masakit maning verbal nga attack kaysa mga kanang pasakiton. Ako na to. So giunag restore sa Ginoo ang atong mga dila. Kana bang mga words nga magawa sa atong baba, mo na gusto ni Lord una matagag pagtagad. So mao na siya ang technical first time na recorded nga nabalik ang himaya og naa na ang Holy Spirit. The first time mo po to mga apostles, 120 of them, na ay mga Holy Spirit. Pero ang Book of Acts, chapter 2, sa diya gibubo ang Holy Spirit, grabe ang moving. Si Pedro nga talawan kayo, nanggawas sila, ibig nakatago sa upper room, nanggawas sila. Nanggawas, ningadtos mga merkado, nagsagit-sagit, nagwali, dito sila nagmanifest sa ila ang Holy Spirit. It's a grand launching sa ministry. So ang Holy Spirit, ang baptism of the Holy Spirit is all about ministry. It's all about preaching the gospel. It's about witnessing Jesus. Pero to be a child of God, to be part of the church, the body of Christ, you don't need that spectacular man kayo na, nindot man kayo na siya. You just need faith. A simple prayer, hilom, maybe. Nakasbalay ni mo, Lord. Simple. It's all by faith. And then you are a born-again Christian. But you need to take care, anak. Nakuha na to? Are you blessed? Are you learning? And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise, that's the Holy Spirit, which he said, you heard from me, for John baptized with water, you will be baptized with the Holy Spirit, not many days from now, to be exact, 50 days. And then verse 6, nag-ingon, so when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? So, gisuwat ni Luke ang nindot kayo nga conversation. Usay magod bagunaon ako nga, Lord, tagay po ko na ako'y mind ba usahay nga, Lord, pwede ko mag-dream nga nakakita ko nga nagtudlo ka mga disciples. Lami, Lord, na ay video no nga nagtudlo ka nila sa Sea of Galilee. I don't know kung iana mo, pero nindot na siya nga feeling ba. Mo na nga nagunaon ako, pero sa Bible na gipagawas na, kini pa lang da no. Ningon diri ang mga disciples, naghiusa ang mga disciples nga they were looking. Ingon diri asa ba to? Verse 6. Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? Kaya ang Israel ang nga time under sa Rome. So under sila sa gitawag og mga Romans. Pasabot wala gyud sila freedom. I-restore na ba nimo ang kingdom? He said to them about restoration of the government, physical kingdom. It is not for you to know the times or seasons that the Father has fixed by His own authority. Ang Israel, timetable yun siya for the coming Messiah and for the coming Messiah. Pero for the rapture, sa catching away, walay sign. Mo na gitawag og imminent. Everybody say imminent. Anytime could happen. It's like a nuclear, no? Atomic, seconds lang, millisecond, boom! Ingana ka paspas in a twinkle of an eye, mamilok lang ka, ingana ta kwaon, mawala ta, mabilin ang atong mga sinina, ang atong lawas, ug atong mga bones, ang buhok, tanan part sa atong lawas, katong original ha, so katong mga rituki, nangatagak inyong mga ilong adto, uban pa. So, sometimes going up to the sky, dito ang changes. Pero ang changes, sobra kapaspas. Nga sa diyang pag-abot, mura juga ngayong mga, wow! Kusgan ka ikagkalit, di naka-high blood, amen ba mga high blood, wanay rayuma, arthritis, sa pananang sakit sa likod. And then, flawless na kay kaimong mata. Hanap kayo, pag
Pag-rapture, tinawa, oy, lupig pa'y eagle. Tinuod bitaw. Tinuod. Muna na yung mga kanta nga, forever young. I wanna be forever young. Kaya say sad mga gudwi, kanagay yung edad na ka, hala, oy, tigo lang naman ko, oy. Hala, nalipong lagi ko. Kada bang lahi na gitong sa unang kusgan pa kayo. Manang ka mo mga batanon? Mga batanon? Blessed kayo mo kay mga batanon. Pero puhon, matiguang mo. Momentras batanon pa mo. Born to witness good. Ang kusog ba? Gamitan ninyo na. O kita na mga idaran. Ayaw mo pag-amen. Forever young. Kaya man i-reverse ni Lord ang divine sentence. Aging, weak ka, tiguang ka, kaya i-reverse ni Lord. Una nga, continue to partake the tree of life, the Holy Communion, the body of Christ, because He's the life. And then, along the way, laylayan og respond ang atong lawas tungod sa atong pagtuo. Pero di lang ta magkuha na yung, dungan matag-partake og Holy Communion, tiguan rin kagihapon, ako bata na. Ayaw the same nagyapon, natay respeto sa gusa-gusa. But I really believe, ang My Home Church, radical kay ta, strong kay ta sa Holy Communion. Ayaw in taong ninyo himuha ang Holy Communion og ceremony lang. Once mag-Holy Communion ta, Lord, this is your body, Lord. Kanag yun na by faith. Drink the wine, ingon nga blood niya by faith. Kay mao nay reverse sa tanan mga sakit-sakit nga mga nanghitabo sa atong lawas. Ingon day siya diri. Pwede na ka mo tingog. And when he had said these things, I will go back to verse 6. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? He said to them, it is not for you to know the time or seasons that the Father has fixed by His own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the end of the earth. Salamat na apil ang to the end of the earth. Kaya pasabot, and to the ages to come. Pasabot, salamat sa Ginoo kay na apil ang 2025. Kinamag-uban nga, matilabot niya. Say, kita nagiguto ba? Ini mong tapad, apil ka nga mo witness. And then, sadyang niingon siya nga, go and make disciple to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Lo, I'm with you always. Ang promise ni Lord, yes, mo witness ka, pero you are not alone. I'm with you. Ang pag-witness dahil, pag mo share ka, that's the very, the moment mo share ka ni Jesus, always put it in your mind, in your heart, naa siya nag-ubanim. Lo, I'm with you always. Maura na siya nga promise, nga naagyod siya, pero of course, naamagin siya always. Pero ang gipaklaro niya, pag mo share ka, no, adyog ko. Kaya na may uban nga, share mo niya. Siya, naradiri niya, kamurang lakaw. Pero ang ginudili, ubanan jud ka niya. I said, God is with you. Emmanuel, the moment you go and witness, and when you share, when you witness Christ, dapat na kay heart, na peace of heart, mga, di ko mabala kung siya may sulti. Kaya i-bless ni Lord ako mga pulong, o ang makadungog, gamay ranis, minute ra siguro ni, or 5 minutes ra ni, mausap ang iyang mind, then mubalik siya sa Ginoo. O ingon ng Bible, multitudes of angels mag-rejoice sa diyang naiusa ka tao, mag-repent sa iyang kagalingan, mubalik diya sa Ginoo. Pagkanindot, kitang tanan, how many of us today? Quite numbers of us here, no? Puno-puno ang taas. Salamat sa Ginoo. Kitang tanan mo share ni Jesus. Just simple sharing about Jesus. Jesus is the answer. He is your hope. He is your strength. He could give you wisdom sa pagsulbad sa imong problema. Paminaw ni mo karon down kay ka. Kasagara ra ba dato giniagid magsugod ani. Relax lang, wala pa nahuman imong journey. Jesus is with you. You know what? Simple lang nga sharing, makusgan ang tao. Enough na sige, ay mong sala, imong kuan. Ang kalibutan puno na og sala. Panahon na nga makadungog sila pulo nga puno og paglaom. Hope. Amen. And when they had said these things, man ako, kinaminaw man sila sa pagsulti ni Jesus. Ascending si Jesus, ascending.
Ang body physical combined with spiritual. Pero kulang atong description. Dili enough ang atong words to describe the glorified body. Samtang nag-stress siya, go and make disciples, ascending. The more magmangha ang tao. Nagmangha. This is what I believe. Nagwaw gyud tanan ang mga apostles at that time. Ang 12 of them. Grabe. Tinuod yun Ascending. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and cloud took him out. Usa ka panganod ang nikuha niya of their sight, and then nawala. And verse 10, and while they were gazing into heaven as he went, sige po silang tanaw, sige, of course, mahamangha ka, no? Wala. Grabe. Nikuha siya. Ningadto na siya sa langit. Pasabot, ang langit o sa taas. Ngandi dere. And when, or while they were gazing into heaven as he went, behold, 2 men stood by them in white robes. Tinuod ang mga anghel. Tinuod na ay angels. Tinuod na ay mga supernatural being. Recorded sa Bible, many people, ingon ng Bible, they don't realize nga ang ilang kaistorya, ilang ka-encounter, angel from the Lord. Recorded sa Bible. So the same report, even until now, we don't know. Manabit, pag tinarong mo sa inyong kinabuhi, we don't know atong kaistorya anghel. Pero ay po naman extreme kayo, anghel ka, kaya pakanunti ka, welcome to my house. Ayaw, ay mo patagag pasulod. Hindi pa lang ng mga dautan pa lang na. Have wisdom lang. Amen. Pero ang kanagayang the same spirit to spirit, mo connect din. Di ba? Di ba? Ang mga barkada, huwag tinanaway lang, sa Facebook na, Nga nga tingog, pasabot, nagkasinabot ng ining duhay. Asa ka ni paingon, Nga na po, spirit to spirit mo connect, make son. And then, the 2 men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. The same manner mo balik ang Ginoo. Pagkanindot yun, no? With the clouds. Unsa pasabotan na? That's the rapture. Kaya ang katong second coming, kabayo man, ubanta ang church. Ingana, no? Sa clouds, magpaabot ang Ginoo. Kwaon ta niya. Pag-rapture, pang! Millions ng mga wala. Maybe piloto, Kristohanon, walay nag-drive. Ang mag-asawa, nagkahigugmaay, ang bana, di mo to, ang asawa nito, nawala ang asawa, nagako sila. What I'm trying to say is implied truth. Wala sa Bible, pero mo ni pasibul gid mangita mo. Usa ka bana, nag-alsa-alsa siyang anak, nagkisi-kisi ang anak, gitik-gitik, pak, nawala iyang anak, nabilin siya. Sinina na lang nabilin. With diaper. Magtiayon, mama nawala, si papa nawala, nabilin ang isa. Na-recorded sa Bible eh. It's so sad mabilin. And pag mabilin, mo nang ingon ng Bible, pag mahitabo na, pray, giing na niya ang Israel. Kaya pag makuha na magud ang church, ang focus na karon sa Ginoo ang Israel. Karon, ang focus sa Ginoo karon ang church. Nagya pa ng Israel, pero ang Israel karon murag they are murag nag-relax na sila kay ang nag-manage karon ang church, the body of Christ with the Holy Spirit. Ako na to. Pero pag kwaon na ta, pak! Kwaon ta, rapture ta. Ang mabilin na lang ang anak niya nga naay covenant sa Elohim, God the Father. Only the Israel and the world. Wala na ang church. So, wala protection. Manggawas na dayon si Satanas o ang mga mubalik na po ang mga gahom-gahom. Pero di na ta matingala. Ang mga tao nga time, di na matingala kay puno na sila og tan-aw sa TV na yung mga gahom-gahom. Nangingon ang Ginoo sa Israel. Pag mahitabo na, kanang catching away, niya wala ka nadala, you don't believe in Jesus, you believe only the Father, pray. Pray gyapon. Only the Israel, Only the Israel. Pray nga kana nga time, dili winter.
Dili snowy ba? Dili lisod. And then, pag mahitabo na, ayaw nag-uli sa inyong balay. Asa ka nabutang, pag naanan ang hitabo, dagan, paingon sa bukid, tago dito sa bukid, tago sa langob. Kaya nga naman, muhari naman si Lucifer. Tanan nga mutuo, Ginoo, itiyas ragyo masulbad. Muna, blessed kayong itiyas sa end times. Sila ragid ang makapabor, mag-enjoy sila maayo sa favor ni Satan. But for those who believe in the Lord Jesus Christ, automatic, putol ulo. Walay langan. Wala na may system. Wala na ang church, wala na ang body of Christ, wala na yung blessing sa Ginoo, dili na protected ang earth. Protected ang earth karon tungod sa church. Pero mawala ta, Israel na lang mag-protect. Kung asang Israel, dito ra po. So, the rest nga wala sa Israel, dili protected. Israel, protected sila. Pero kita na nato sa langit, Migson. O dito ihatag ang Bema Seat of Christ. Muna mahitabo. So, most likely, 7 years ta mag-standby sa langit, ma-witness nato tanan, kay i-prepare man ta ni Lord for another new government. Nga atong munang one world government. Ang one world government, sa wala nakabalo, man ako ha. Sige naman ko kuman ako. Manalagi ko, manadyo ko. Ang one world government is not for Satan. The one world government is for the Lord Jesus Christ. He is the only one capable to unite everybody. Ang yawa lang mo copy. Mo na gitawag anti-Christ. Anti means to replace or to against. So this time, pag abot ni Antichrist, he wants to be Christ. He wants to unite everybody. One government, one currency. Yung taon ang walay study sa Bible, one world government na. It will happen in the millennium. The legit government who can unite all the government is the government of His kingdom. He shall reign forevermore. Ang yawa mo, try ragkapi, pero dili kalahutay. Kung di ko masayob sa akong kwenta-kwenta, pero dili ni siya exact, nara siya sa mga 3 years. 3 years lang peace, 3 years lang, pero, or 3 years pa ubos. Pero after ana, gubot na po. So ang goal na to is not the second coming. Second coming is not for us, it's for the Israel. Ang end time sa church is the rapture, the catching away. Ang second coming ni Jesus mo ng end time sa Israel. Kaya nga naman, mao naman ang time nga birahan ng Israel. Missile diri, nuclear diri, tabangan ng Israel. Di na mo laban ang alay. Pasabot, mo back out ng ang Amerika. Ingon ng Israel, asa naman kinsa may mutabang nato. Musyagit daw sila dahil sa Ginoo. Mo na ang Bible ingon nga, blessed is he who call upon the name of the Lord. Diha na sila mag-ingon nga. Naman ta kompleto man tag mga drone, mga mga Iron Dome nila, mga grabe ka high-tech mo antay sa mga missile nga mo abot. Dili nimo na mapugnan tanan magdungan og attack sa imo. Nga ang imong alay nga dako di na mo tabang nimo. Kurog na gid ang Israel. Dito na sila mulod. They will call the name of the Lord. Kanang blessed is he who call upon the name of the Lord. Para na sa Israel, ug mao na para sa end times. Pag tawag nila Yeshua! I don't know kung sa'yo may tabo, pero grabe ka dramatic. Muabot si Jesus with a white horse, ubanta, and then i-judge ta na ng mga walay Ginoo. Sad in a way, but grabe ka magnificent. Di mo masabot ang scenario. So ikaw, you're the body of Christ. Ayaw na siguro nag-hell. Ayaw na siguro nag-imperno. Ang imong hunaon, kinsa akong masyaran. Kinsa akong madala diya sa Ginoo. Kanay imong mga sipiat, walay sikreto si Lord mo. Kita niya tanan. Mabayot ka, matomboy ka, unsa na imong gender. If you receive Christ, ingon ang Bible, there's no longer gender. We are one in the Lord. In the context of the church. So pinangga niya tanan. Kitang tanan, pinangga niya, the body of Christ. I hope na nakakuha mo gamay o glimpse kung unsa kanindot ang plano sa Ginoo sa ato.
Hadlok gamay ang kamatayon, pero ingon ng Bible, natulog ra ka. Kay one day, mumata ka kay kwaon ta niya with a new body. Pero ang walay mga Ginoo, wala na natulog. Patay yun na. Patay yun. And it's done. There will be a great, grand reunion sa tanan. Kita ni mo imong lola, imong papa, imong mama, imong suon, imong pasibol imong anak nga sayo namatay, sa baka imong igsuon, tanan kita. And God will give us the discernment, nga automatic ma-feeling, oh, this is my brother, this is with young looks, mga bata. Ang aging, ang tiguang, it's a picture of disobedience. Pero i-reverse na tanan sa Ginoo. With this new body, glorified, young, vibrant, dili maluya, dili magsakit, dili mahadlok og anything. Kanindot. And that's really a good news. And that's the gospel. Ug asa na nana sa imo. Amen. Ato palakpakan ng Ginoo.